Anong taon na mga idol? Di ka pa rin ba nakakarating sa norte ng Catanduanes? Halina't samahan nyo kami sa mahaba-habang biyahe na to. Tara, dito sa Cagnipa Rolling Hills at tuwad-tuwadan Lagoon ng Pandan. Let's go! Yun nga, 7:30 ng umaga, bumiyahe na ako para puntahan at sunduin sila. Pandan ang aming destinasyon, kaya San Andres at Caramuran ang madaling daan para sa amin. Pero syempre, bago ang lahat, kailangan muna magpagas dito sa Silangan na kung saan kahit papano may discount yung presyo. Bumiyahe lang din ako kaagad dahil sa medyo late na tayo sa oras na napag-usapan. Pagdating sa lugar na to, tinime-lapse ko na para mas madali ang biyahe. At makalipas ang halos ilang minuto, nakarating na rin. Hinintay ko lang siya ng saglit habang naghahanda. Hanggang sa maya-maya lang, bumiyahe na kami. At inumpisahan ang mahaba-habang road trip na to. Nabase sa Google Maps, mahigit 2 oras yung magiging biyahe hanggang makarating sa destinasyon. Pero syempre, magdedepende pa rin yan sa driving habit nyo kung mabagal kayo o mabilis magpatakbo. At kami, chill ride lang kasi wala naman kaming hinahabol na oras. Ang importante, ligtas na makarating sa paroroonan. Sa rutang to, wala namang lubak na madadaanan. Sirang kalsada, meron. Hanggang sa makarating kami dito sa Liktin, kung saan matatagpuan yung tinatawag na Luyang Cave at kung saan meron din mahabang daan na padiretso. Na sa pagkakaalam ko, ito yung may pinakamahabang kalsada na padiretso dito sa isla, kung di ako nagkakamali. Nasa sentro ng San Andres na kami sa mga oras na to. Na mula rito, medyo malayo-layo pa. Ganun pa man, okay lang kasi maayos naman yung mga kalsada banda rito. Hindi ganun ka-komplikado. Kailangan lang talaga magdoble ingat kasi minsan may mga biglaan tumatawid na mga aso. Mahirap na. Pagdating naman sa lugar banda rito, na noon pa man, di ko talaga maiwasang di mamangha sa bahaging coastal road na to ng Barangay Bislig. Siguro dahil sa katangian nito na sa baba lang ng kalsada, tanaw mo yung mga bato sa gilid ng dagat na sobrang lapit lang. Bukod dyan, syempre maluwag din yung kalsada. Kita nyo naman, di ba, napaka-overlooking na view, solid na ambience, na talaga namang sobrang nakaka-relax na pagmasdan. Sabi nga nila, eyes don't lie. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Pagkakuha ko ng konting clips, nagpatuloy na ulit kami sa biyahe. Sumunod na lugar naman ang Barangay ng Codon, na para sa akin napaka-solid ng daan dito kung mahilig ka mag-banking. Ito naman ang bubungad sa'yo pag papasok ka na. Detachment ng Codon na kung wala kang driver's license baka kabahan ka. Shoutout din pala sa mga kakilala o batchmate ko rito. At alam nyo na kung sino kayo. Minsan din pala ako nalasing sa lugar na to. Dito sa Barangay ng Asgad, gusto ko rin i-share sa inyo yung ganda ng lugar nila. Shoutout din pala sa tropa ko rito, kay Jan Kenneth Nazareno aka Dax. More babies to come, pre. Anyway, dito naman tayo sa pagkuha ng clip na talaga namang merong napaka-solid na views. Yung daan na napakaganda at napakaluwag, na sa pagkakatanda ko matagal-tagal din ang naging proseso para magawa ang kalsada na to. Malalaking bato kasi yung ginawa o binasag at nasama sa pag-widening dyan, na medyo pahirapan pa pero worth it naman yung naging resulta, na sobrang nakagaan ng biyahe para sa mga dumadaan dito. Share ko lang guys, perya yung hanap buhay ng pamilya namin dati. Kaya kung saan saang sulok ng Catanduanes kami nakakapunta. Yung sitwasyon ng daan dito noon, medyo delikado dahil sa pag-widening. Kaya ngayon, sobrang na-appreciate ko yung pagbabago dahil yung daan ngayon sobrang easy access na. Eto nga, balik biyahe na ulit. At ang masasabi ko lang, di nakakasawa yung ambience ng mga lugar dito. But I said, wait just a minute, there's something to be told. The sky's your limit, so please don't let it go. Heart's just like the ocean, yeah, it's flowing with your love. Oh, it's flowing with your love. Oh, hey, it's flowing with your love. Oh, hey. Hanggang sa narating na namin itong boundary ng San Andres at Caramuran. Sa bandang unahan naman itong malaking arko. Di na rin kami huminto kasi kahit paano may picture na kami dyan. Basta dito lang yan sa pagpasok mo ng Caramuran. Ingat lang din kayo mula rito pababa kasi medyo matarik at palikuliku ang daan. Medyo delikado. Kung mapapansin nyo, magagandang tulay yung mga nadadaanan namin na simbolo na merong maayos na transportasyon dito. Dati kasi may mga nagiging problema na nagiging dahilan para ma-stranded ang mga pasahero. Lalo pag walang tigil ang ulan o kaya naman napipilitang sumakay sa bangka makatawid lang. Sa pagpapatuloy namin sa biyahe, nadaanan namin itong barangay ng Milabiga, Bocon at Datag na sakop pa ng munisipyo ng Caramuran. Sa bandang unahan lang, napahinto kami saglit para magmerienda at magpahinga na rin. Nang okay na, bumiyahe na ulit dahil sa magtatanghali na rin. At dito, ine-enjoy namin ang ride, syempre na may kasamang pag-iingat. Kahit kasi sementado yung kalsada, may mga bahagi pa rin na sira o medyo malubak. Kinakailangan din talaga na iwas sa pagpatakbo ng mabilis. Mula rito, tanaw na tanaw din yung isla ng Palumbanes na sa pagkakaalam namin, meron ding napakalinis at napakagandang white beach. Kinakailangan din sumakay
sumakay ng bangka bago makarating dyan. At pag medyo magkaroon ng budget, punta rin kami dyan. Pagpasensyahan nyo din pala yung quality ng voice recording kung marami kayong naririnig. Pagdating namin dito sa bayan, grabe, napakamura ng gasolina nila dito. 68 pesos lang per litro. Anyari sa Happy Island. Ba't parang mga taga norte lang ang happy? Sa pagkakataon na to, malapit na kami sa Pandan kung saan matatagpuan yung spot. Pasok namin dito, ito yung bumungad sa amin. Medyo may sirang kalsada pero konting bahagi lang naman. Tinuloy lang namin ang biyahe at sa bandang unahan lang, nakita na namin yung entry ng spot. Nasa bandang kaliwa siya kung galing ka ng Birak. Patanghali na sa mga oras na to, kaya napagdesisyonan namin na humanap muna ng mga kakainan. Dumiretso kami dito sa eskwelahan ng PISAT o Pandan School of Arts and Trades. Ngunit sa kasamaang palad, wala kaming nahanap na kainan. Kinakailangan namin kumain bago sumabak sa initan, kaya pumunta kami sa bayan para doon kumain. Dito maraming karinderya sa sentro o tinatawag na banwa. Ito nga napili namin ang napakasarap na fried chicken curry. Tara kain guys, tamang food trip na naman ng mga ipis. Pagtapos namin, di rin nagtagal, bumiyahe na kami para pumunta sa mismong spot. Nadaanan nga namin ulit itong PISAT. Nasa bandang kanan naman kung galing kang sentro. Mula rito, pabiyahe pa ng kulang-kulang 10 minuto para sa 3 kilometro mahigit. Sa bandang kanan, madadaanan naman ang Karangyan Beach. May mga signage naman na nagtuturo kaya di ka maliligaw. At pag makita nyo ang konkretong court na to, eto na yun mga idol. Sa una-unahan lang ng kote, andito na. Dahil walang bantay sa parking, dinala lang namin yung mga gamit. Mula naman dito, kailangan maglakad ng 5 to 10 minutes. Depende kung gaano kayo kabilis. Pero hindi naman ganun kahirap yung daan at alam ko na basic sa inyo to. Dito naman sa bandang taas, kailangan magbayad ng 10 pesos para sa environmental fee. Na kung tutuusin, mas mahal pa yung terminal fee ng tabako. Kailangan din mag-logbook para sa konting info. Naglakad na kami ulit at grabe, sobrang init. Pero okay lang, ginusto namin to eh. At yan guys, kung ano yung nakikita nyo, yan lang din yung lalakarin nyo kung sakali. Diba? Malapit lang at hindi ganun katarik yung daanan. At habang naglalakad kami, shoutout muna kay Sir Mark Jan Techon, kay Sir Ramon Torrente Osorio ng District 3 San Miguel, kay Sir Arthur Techon ng Bislig San Andres, at kay Ma'am Joan Bernal ng Kilikilihan San Miguel. Comment ka nga idol para malaman ko kung saan nakarating tong video na to. Nakakapagod, tas mainit pa kaya pahinga muna. At silab naman wrong timing, sumabay pa yung red days. Kaya yan, hilata. Nang okay na, sinubukan kong kumuha ng clips. Grabe, sobrang nakakamangha yung lugar. Mula dito, tanaw na tanaw din pala yung Palombanes Island. Please take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Almost heaven, oh West Virginia. Pinuntahan din namin itong Tuwad-Tuwadan Laguna. Nandito na lang din mismo sa baba. Dito yung daan sa gilid ng maliit na building. Hindi rin pala biro yung pababa rito na nakakalula kung may takot ka sa height. Pero meron namang hagdan kaya posibleng mapuntahan. Samahan nyo na lang ng pag-iingat. Gusto ko sanang maligo sa ganda ng lagoon. Parang malamig. Pero medyo kulang na kami sa oras kung maliligo pa. Medyo lumakas na rin yung ampas ng alon. Kaya alanganin talaga. Lalo't ako lang din yung pwedeng maligo sa mga oras na to. Ito naman yung itsura niya sa aerial view, 'di ba? Parang napakasarap sana maligo. Pero okay lang, goods na kami na nakapunta kami rito. Sa ngayon, picture taking lang muna para di sayang ang pagkakataon dahil malayo-layo pa ang babiyahihin namin. Dahan-dahan na kaming naglakad. Ang masasabi ko, napakasulit ng punta namin dito. Dito sa parking, naabutan namin tong mga bata. Ang sabi nila, binantayan daw nila si Light. Habang bumabiyahe kami pa uwi, huminto kami sa gilid para magtanggal ng memories na sobrang kate. Ilang minuto rin bago luminis yan. Pero syempre, bago umuwi, nagpagas na kami dito sa Mura. Dahil
pagdating sa Berak, mapapamura na ulit sa presyo. Barato ang gasolina sa Karamuran. Karamuran lang malakas. Ride safe everyone, yan lang muna for today's video.